Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Gemma. Nangyari ito 10 years old pa lamang ako, elementary grade 4, taong 1994. I-describe ko lang. Tahimik po ang probinsya namin. Maraming puno sa paligid. Ang kapitbahay namin that time, 5 lang. Distansya ang mga kabahayan pero matatanaw lang. Ang bahay naman po namin ay maliit lang. May silong, gawa sa kawayan ang sahig, tulak-tulak ang bintana, pawid ang bubong. Sa likod ng bahay namin ay puro kakahuyan na yon papunta sa malaking sapa. Simple lang ang pamumuhay namin noon. Naaalala ko pa. Ang tatay ko ay nagtatanim sa bukid. Kada uwi niya tuwing hapon meron siyang dalang panggatong. Minsan ay sumasama ako sa kanya sa sapa para manguha ng panggatong namin. Ang nanay ko, naglalako ng mga gulay sa baryo. Nagbabaon kami ng kapatid ko na grade 3 ng mga panahon na yon para hindi na umuwi ng tanghali sa amin dahil laging wala ang nanay at tatay namin. Ang paaralan po ay mga 10 minuto rin ang lakaran. Summer noon, kaya walang pasok. Lagi kaming pumupunta sa bahay ng kaibigan ko na si Jessa, na kapitbahay namin. Kung minsan ako lang kapag isinasama ni nanay ang kapatid ko. Tuwing nandoon ako, sir, nagluluto ang nanay niya ng saging na prito, merienda namin habang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Kaya masaya talaga kaming mga bata dahil nilulutuan ng mga pagkain. At yun na nga po. Hapon na noon nang maisipan ko na pumunta sa bahay nila Jessa. Si tatay ay nasa bukid. Ang nanay ko umalis kasama ang aking kapatid. Mula kina Jessa ay matatanaw lang po ang aming munting tahanan. Nakabukas lang ang bintana sa kwarto. Tumatambay kami sa tambayan namin ni Jessa sa labas ng bahay nila na may upuan sa ilalim ng punong mangga. Hinihintay ko noon na dumating ang aking nanay at tatay. Dinadaanan kasi nila ako kina Jessa kapag pauwi na sila dahil alam nilang doon ako tumatambay. Maya-maya noon ay pumasok si Jessa sa loob ng kanilang bahay. Palubog na ang araw ng mga sandali na yon. Habang nagpapahangin lamang ako at nakatanaw sa aming munting tahanan, hindi nagtagal ay may napansin po akong isang matandang nanggagaling sa likod ng bahay namin doon sa kakahuyan. Pumasok siya sa aming bakuran pagkatapos ay huminto. Humarap siya sa bintana ng bahay namin sa bandang kwarto. Matandang nakaitim na parang may hinahanap sa loob ng bahay namin. Hanggang sa dumungaw siya sa bintana. Yung bintana po na iyon, kung nakatayo lang ang isang tao sa baba, ay hindi po maaabot ang ulo niya sa mismong bintana. Pero dumungaw talaga siya roon para bang umakyat o kaya'y lumutang. Subalit naiisip ko na baka may pinatungan lang siya. Kaya nakaabot ang ulo niya sa aming mismong bintana. Sino kaya hinahanap niya? Bakit siya dumungaw sa bintana ng kwarto? Mga katanungan sa aking isipan noon. Sa aking pagtataka, Sir Alex, kasi nga hindi ko naman kilala ang matanda na yon. Patakbo akong umuwi sa amin. Ang nasa isip ko talaga ng mga sandali na yon, baka hinahanap niya ang aking nanay o kaya'y tatay. Hindi ko naisip na may mali sa kanyang ginawa noon kasi nga ako'y isang bata lamang, grade 4. Pero kung iisipin talaga, Sir Alex, kung may hinahanap ang isang tao o kaya bisita, bakit sa bintana dumiretso at dumungaw pa talaga? Parang magnanakaw ba? Dapat sa pintuan, di ba? Ngunit dahil bata lang po ako ng mga panahon na yon, wala akong kamuang-muang kung ano yung ginagawa niya. Basta ang nasa isip ko, baka hinahanap niya ang aking nanay o kaya'y tatay. Noong medyo malapit na ako, narinig niya malamang yung aking pagtakbo kasi mabigat yung bagsak ng aking paa. Bigla siyang humarap sa akin, Sir Alex.
tapos biglang bumaba sa lupa. Kakaiba ang titig niya sa akin kaya napahinto ako nun. Yun bang titig na sobrang seryoso tapos bilugan ang kanyang mga mata. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Ngunit hindi naman ako masyadong natakot nun. Yun bang pakiramdam na nagulat lang. Nang bigla akong tinawag ni Jessa sa aking likuran. Hoy Gemma! Hoy! Ano tinitignan mo sa inyo? Doon ko pa lamang naigalaw ang aking katawan. Hoy Gemma! Uy! Paulit-ulit. Dali-dali akong bumalik sa kanila. Bakit ka nakatayo lang doon? Dumating na ba nanay mo? Tanong pa niya sa akin. Hindi pa. O bakit ka umuwi? Kuwan kasi, may nakita ako na akala ko si nanay. Hindi pala. Nasa na? Nandun kanina. Umalis siya nung tinatawag mo ako. Saan siya dumaan? Umikot sa likod, papuntang Kakahuyan. Sino kaya yon? Ewan ko. Kasi dumungaw siya sa bintana namin, parang may hinahanap. Halika na, hayaan na lang natin yun. Bumalik na kami sa kanila. Hindi ko na lang pinansin ang nakita ko. Naglaro na kami ni Jessa habang hinihintay ang aking mga magulang. Maya-maya lang, tinatawag na ako ng aking nanay at kapatid. Nak Gemma, alika na, uwi na tayo. Dali-dali akong tumakbo papunta sa kanila at umuwi na kami. Pagdating sa bahay ay kinuwento ko sa aking nanay yung matandang nakita ko na dumungaw sa bintana ng kwarto namin. Ang sagot niya sa akin, baka guni-guni mo lang. Hindi po nay, nakita ko po talaga, dito siya dumungaw oh. Sinabi ko pa nga yun kanina kay Jessa. Tinuro ko ang pwesto nung matanda. Nagtaka kami Sir Alex kasi wala namang patungan doon sa mismong baba ng bintana. Kaya nagtataka talaga ako noon kung bakit umabot ang ulo niya sa bintana namin kasi nga napaka-imposible naman na lumutang siya kako pa. Si nanay naman Sir Alex iniba na ang usapan. Ayaw niya lang kasi na matakot kami ng kapatid ko. Pero sa totoo lang sa edad namin na yon, ay hindi po talaga ako natakot Sir Alex. Hindi naman talaga kami matatakutin ng kapatid ko eh. Hindi lang nagsasalita si nanay, pero pinakinggan niya ang aking kwento. Kung baga, sineryoso nila iyon nang hindi lang nagpapahalata sa amin ng kapatid ko. May mga pagkakataon, nakikita ko sila ni tatay. Nakatanaw sila sa likod ng bahay namin sa gawing sapa. Nalaman ko na lang na ikwento ito ng nanay ko sa nanay ni Jessa. Dati sa kabilang purok, may nakita rin umano na matanda roon na nakaitim gaya ng nakita ko. Pumasok umano ito sa bakuran ng isang kapitbahay doon. Nakakalipat pa lang. Ang hinala nila isa itong aswang kasi may maliit na bata roon. Ngunit ang ipinagtataka ng aking nanay, wala naman maliit na bata sa amin. Kung aswang yon, bakit doon pumunta? Ang sagot ng nanay ni Jessa, baka napadaan lang daw. Nang dahil sa pangyayari ay medyo nag-alala ang aking nanay noon pero tahimik lang siya. Ngunit binabantayan niya na pala kami ng kapatid ko lagi. Isang gabi Sir Alex, habang kumakain kami noon sa mesa sa kusina, may narinig kaming parang bumagsak sa lupa sa bandang kusina ng bahay. Ilang sandali lang ay biglang isinarado ni nanay ang bintana at pintuan ng aming kusina na ipinagtataka ng lubusan ng aking tatay. Kasi yung mukha niya ay takot na takot at bahagya pang napasigaw. Yung napatili ba Sir Alex? O bakit? Ang sagot niya, may dumungaw sa bintana na itim na ulo. Si tatay naman ay kinuha ang kanyang itak at binuksan ang pintuan. Walang takot na lumabas. Sumigaw siya. Sinong dumungaw dito? Wala naman siyang nakita sa palibot. Inilabutan kami ng tagpo na yon. Naisip ko kaagad ang matandang nakita ko dati na dumungaw din sa bintana Sir Alex. Mama, baka aswang yun. Sabi pa ng aking kapatid.
Yun ang unang beses na makita ko ang aking nanay na may takot sa kanyang mukha. Pagpasok ni tatay, agad-agad niyang sinabihan na isarado agad ang pintuan. Nagmamadali na kaming kumain pagkatapos ay pumasok na sa kwarto. Di nagtagal, narinig namin ang alulungan ng mga aso ng kapitbahay sa malayo. Tapos, palayo rin ng palayo at pahina ng pahina ang tinig ng mga ito. Para po talaga silang nakakita ng kung ano, dahilan ng pag-alulong nila. Ilang araw din po kaming nakaramdam ng takot ng aking kapatid. At simula nun, hindi na kami lumalabas ng bahay kapag madilim na ang paligid. Ilang araw din ang tsismisan ng nanay ko at ng nanay ni Jessa tungkol sa pangyayari na yon at ng iba pa naming kapitbahay. Lumipas ang ilang linggo. Nakalimutan na kasi nga hindi naman na naulit ang pangyayari na iyon. Ngunit ang aking mga magulang, Sir Alex, ay hindi nagpapakampante. Lagi silang nakabantay sa amin tuwing natutulog na sa gabi dahil ayon sa aking nanay. Parang nararamdaman niya na may mangyayaring hindi maganda sa aming pamilya. Nararamdaman niyang parang may masamang balak ang aswang na iyon. Isang gabi, Sir Alex, kakatapos lang namin kumain nun. May nagtatawag sa labas. Tinatawag niya ang tatay ko. Dali-dali namang tumayo si tatay at agad niyang pinagbuksan. Napadaan pala ang pinsan niya dahil naghatid ng gamit sa bukid na hiniram nito. Nang magkausap sila sa labas, ang sabi nito kay tatay, "Ding, may matanda kanina, bisita niyo ba yun?" "Matanda? Wala kaming bisitang matanda. Nakita ko kanina nung paparating ako rito. May lumabas dyan sa bakuran nyo, dumiretso doon sa unahan. Pero wala kaming bisita. Ay sino kaya yun?" Sinabi ni tatay sa kanya yung tungkol sa matanda, Sir Alex. "Palagi yan dito, bumibisita. Aswang yan." "Ha?" "Oo." "Ay manigurado kayo. Bantayan nyo yung mga anak nyo, baka may masamang balak yan." "Kaya nga maaga na akong umuwi rito sa amin." "Sige lang pinsan, meron akong gamit na panangga sa bahay. Pag makabalik ako rito, dadalhin ko para sa inyo." Sige, maraming salamat." "O paano, dito na muna ako." "Sige insan, mag-iingat ka dyan." Sa sinabi ng pinsan ng aking tatay, nag-alala na ng husto ang aking mga magulang sa aming kapakanan ng kapatid ko. Pag-aakala kasi nila noon kasi nga, ilang linggo na ang lumipas Wala na, hindi na yun babalik. Pero pasimple lang palang nagmamasid sa aming bakuran. Gaya ng aking namataan, Sir Alex. Ayon sa kwento ng pinsan ni tatay, nakaitim din daw ang matanda na yun at medyo kuba. Kaya pala sabi ng pinsan niya, mabilis daw ang galaw at kilos nito na akala mo nakalutang. Hindi pala normal na tao, kundi isang aswang. Narinig ko ang usapan nila noon, kaya ako'y natakot din talaga, Sir Alex. Bumalik na naman. Na baka bigla na lang kaming pasukin ng aswang na yun sa loob ng aming tahanan at pag-aatakihin. Mula noon ang nanay ko maaga nang nagsasara ng mga pintuan at bintana. Pinapapasok na kami kahit na palubog pa lang ang araw. Pati mga kapitbahay namin, ganun din sila. Kinabukasan ng gabi, Sir Alex. Dito na po nangyari ang sobrang nakakatakot na karanasan ng pamilya namin, Sir Alex. Ang natatandaan ko lang nito ay may tumatawag sa akin na parang panaginip lang. Tapos, may kamay na humawak sa kamay ko. Ganito po ang pangyayari. Bandang 10:00 ng gabi ay malakas ang ulan. Tumutulo yung gitna ng kwarto namin kaya lumipat kami sa gilid ng bintana ng kapatid ko. Si nanay at si tatay ay sa kabila naman. Nakatulog na ako. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Sobrang nakakakilabot, Sir Alex.
nalaman ko na lang ang buong istorya sa nanay at tatay ko. Ayon sa kanila, tumigil ang ulan bandang mga 12:00 ng gabi. Nag-iingay ang mga palaka sa labas. Ang makarelate lang nito mga taga-probinsya na gaya namin. Sobrang ingay talaga ng mga palaka kapag umulan ng malakas. Para silang nagbibidyoke. At yun na nga po sir, habang natutulog, ang naalala ko po ay may tumatawag sa pangalan ko. Gemma, halika sa labas, samahan mo ako sa sapa. Mangahoy tayo. Buksan mo ang pintuan at bintana. Paulit-ulit yun Sir Alex at sabi pa niya, huwag ka maingay. Hanggang sa bumangon na nga ako, gawa ng boses po iyon ng aking tatay. Sa aking paningin, maliwanag po ang paligid. Yun bang parang hapon? Halika na, tulungan mo ako Gemma. Bilis na, labas na. Manguha tayo ng panggatong. Bumangon na ako. Tinanggal ang lock ng bintana. Sunod kong ginawa ay pumunta sa pintuan para lumabas. Ang hindi ko alam ay gising pala ang mama at papa ko ng mga sandali na yon. Na kanina pang may naririnig na ungol sa labas ng bahay namin. Pero sa aking mga mata sir, nag-iisa ako sa kwarto. At yun na nga. Sumasabay daw ang ungol sa mga palakang parang mga bakang kumakanta. Kanina pa pala nila akong pinagmamasdan lang. Paghawak ko na nga po sa pintuan, ay bigla akong sinita ng aking nanay. Gemma, anong ginagawa mo? Doon pa lang po ako nagising Sir Alex. Nagtaka ako, madilim na ang paligid. Sumagot ako sa aking nanay. Si Papa kasi nay tawag ng tawag sa akin, mangahoy daw kami. Naniwala akong si Papa ang aking naririnig na tumatawag sa aking pangalan kaya ipinagpatuloy ko ang pagbubukas ng aming pintuan. Agad na tumayo ang aking nanay, lumapit sa akin at walang ano-ano'y hinawakan niya ang aking kamay. Gemma anak, tumigil ka. Wika nito na may pag-aalala. Sagot ko sa kanya, tinatawag po kasi ako ni tatay. Hoy, tumingin ka nga sa akin. Gising ka na ba? Opo ma. Oh, nag-iisip ka ba? Bakit po? Bakit ka mangangahoy 12:00 ng gabi ngayon? Ayan ang tatay mo una kahiga. Natutulog. Doon talaga ako parang naalimpungatan Sir Alex. Na parang bagong gising. Pinilabutan dahil nakita ko si tatay na nakahiga habang nakatingin sa akin. Hindi sila tulog nun. Binabantayan lang pala nila kami. Hindi natuloy ang aking pagbukas ng pintuan. Bumalik ako sa higaan namin ng kapatid ko. Ngunit ilang sandali pa ay biglang may kamay na humablot sa aking kamay mula sa bintana na tinanggalan ko ng lock. Hinila pala ito ng aswang. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang kamay. Bagaman kandila lang ang gamit namin noon Sir Alex kasi nga nag-brown out dahil sa sobrang lakas ng hangin at ulan. Kitang-kita ko ang matutulis na kamay ng aswang. Napasigaw ako pati si nanay dahil kita rin niya ang payat na kamay na iyon. Alerto naman ang aking tatay kaya agad niyang dinampot ang kanyang itak na sobrang tulis. Pagkatapos ay walang ano-ano'y initak niya ang kamay na iyon. Tinamaan yun sa braso, kaya binitawan ako. Dinig namin ang paghiyaw ng aswang sa bintana. Iyak ako ng iyak habang yakap ng aking ina. Si tatay naman hating gabi. Sigaw siya ng sigaw, minumura ang aswang. Lalabas pa sana pero pinigilan siya ng aking nanay. Kumuha ng asin ng aking inay at nagsaboy sa silong at sa labas ng aming tahanan. Sa sobrang takot ko, nanginginig talaga ang aking buong katawan. Tapos, walang putol ang aking pag-iyak noon. Nakatulog lamang ako ulit Sir Alex noong bumalik na ang kuryente. Siguro mga 3:00 na ng madaling araw noon.
Yung kamay ng aswang bumaka talaga sa kamay ko. Mahigpit ang hawak nito at yung palad niya magaspang na matigas. Hindi naman ako nasugatan sa awa ng Diyos. Matapos noon nilagnat ako ng 3 araw. Nagpasya silang ipatingin ako sa albularyo sa bayan. Matapos gamutin sa pamamagitan ng mga orasyon ay gumaling naman po ako. Gumawa ng proteksyon ng albularyo para sa amin ng kapatid ko, binalot sa pulang tela. Ako raw talaga ang pakay ng aswang na yon kasi mula maliit bibo kasi ako na bata sir eh. Tapos maingay din kung minsan. Yung pinsan ng aking tatay, nagbigay siya ng buntot pagi at langis na proteksyon sa aswang. Sa awa naman po ng Diyos Sir Alex, sa tulong ng mga taong nakapaligid sa amin, ay hindi naman po naulit na ang pangyayari na iyon. Pero sa totoo lang, umabot siguro ng taon bago kami nakarecover sa trauma ni nanay. Nawala rin talaga yung, alam niyo yun, yung pakiramdam ba na secure ka sa bahay mo. Kasi pakiwari namin, gumagala pa rin yung aswang. Natatakot pa rin kami sa tuwing sasapit ang dilim. Katagalan nun ay nagpasya kaming lumipat. Ngunit nakalipat na lang po kami sa ibang lugar Sir Alex. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin po ako sa tuwing maalala ko ang tagpo na yon. Sariwa pa rin sa aking utak kahit na may edad na ako ang mga naging karanasan namin na yon sa probinsya. Tiniis ko ang pagiging lasinggero ng mister ko. Pero kahit ganun po siya, alam kong mahal niya kami na pamilya niya. Hindi naman siya nakakalimot sa mga obligasyon nito bilang ama. Hindi naman kami nagugutuman. Ngunit nang dahil sa kanyang bisyo, katagalan ay nagkasakit po siya. Hanggang sa dumating sa punto, iniwan na niya kami ng mga anak niya. Pinakakinatatakutan ko na mangyari. Masakit para sa amin na naiwan na. Paano na lang kako may 2 akong anak. Ngunit hindi po ako sumuko sa mga hamong ito sa akin. Nagpatuloy ako sa buhay. Iniiwan ko na lang ang aking 2 anak sa kapatid ko na nung mga panahon na yun ay dalaga pa. Yun ay dahil para makapagtrabaho ako. Kagaya ng magsanggi ng mais at mag-ani ng palay, nang sa gayon ay may kainin kami ng aking mga anak. Pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon na kahit sa simpleng pamumuhay ay nakakaraos naman po kami sa araw-araw. Hanggang sa nakilala ko po ang isang lalaking muling magpatibok ng aking puso. May malawak siya na palayan sa bukid. Tawagin na lang natin sa pangalang Jose. Nakiani lang ako noon sa palayan niya, pero doon po nagsimula ang lahat. Di ko makakalimutan ang unang tanong niya sa akin. Rosa, kumusta ka na? Ako, sir? Oo. Okay lang naman po. Eto, ang hirap ng buhay, pero kinakaya. Kaya mo yan, ikaw pa. Ang mga anak mo nga pala, kamusta na? Nandoon lang sa bahay. Iniwan ko muna sa kapatid kong babae. Kumain na ba sila? Ha? Oo. Siyempre pakakainin yun ng kapatid ko. Mamaya pag uwi mo Rosa, may ibibigay ako sa iyo ha? Ha? Bakit po sir? Huwag mo na akong tawaging sir. Pusin na lang. Sige. Ano ibibigay mo? Basta, tanggapin mo lang ha. Depende. Sagot ko sa kanya. Medyo nagtataka pa ako noon ngunit sa paraan ng pananalita niya at sa mga kilos ay nahalata ko ang gusto niya. Hindi nga ako nakasagot agad sa mga sinasabi pa niyang iba noon. Pero naramdaman ko na may pagtingin siya sa akin. Mabait si Jose. Nagkagusto siya sa akin sa kabila ng aking sitwasyon.
na mayroong 2 anak. Hanggang sa ayon na nga, niligawan na ako at sinagot ko siya. Total matagal na rin na wala na ang mister ko noon. Naging praktikal na lang ako. Nakakahiyamang sabihin ay naamin kong muli akong nagkagusto sa isang lalaki. Masaya naman po kami. Mabait siya sa amin ng mga anak ko. Tinuring niya ang mga anak ko na parang anak niya na rin. Naging magaan ang takbo ng aking pamumuhay. Silang kasi ang nagtatrabaho sa palayan. Ayaw niya akong magtrabaho lalo na nung malaman namin na nagdadalang tao ako sa anak niya. Simula ngayon, Rosa, dito ka lang sa bahay, okay? Ako na ang bahala sa uma. Ha? Ayoko nga. Gusto kong tulungan kita sa mga gawain dun eh. Maliit pa naman ang tiyan ko, Jose. At saka alam mo, sanay ako sa ganito kahit malaki pa ang tiyan ko. Hindi, dito ka lang. Magagalit ako sa Jose. Ay nako. O sige na nga, ikaw na ang masusunod, kamahalan. Wala siyang nagawa, Sir Alex. At yun nga, palagi akong sumasama sa kanya sa taniman. Tumutulong talaga ako sa mga gawain niya doon. Kahit na malaki na ang tiyan ko, ganun pa rin sumasama ako sa kanya. Minsan mag-isa lang akong sumusunod sa kanya doon. Minsan naman kasama ko siya o yung mga anak ko. Pero ng mga panahon na iyon, hindi ko alam na sinusundan na pala ako ng mga aswang, Sir Alex, na hindi ko man lang nabatid. Hindi naman ako nagpapagabi sa uma. Maliwanag pa umuwi na talaga ako dahil alam kong totoo ang mga aswang. Gustong-gusto po nila ang sanggol sa tiyan ng isang buntis. Ang pagkakamali ko lamang po ay naging pabaya ako, naging kumpiyansa masyado. Akala ko po kasi ay ligtas na ako dahil hindi naman ako nagpapagabi. Naniniwala rin ako na minsan kahit tirik ang araw, nandyan ang mga nilalang. May mga engkanto pa na nagkaka-interes sa mga tao. Pero tingin ko po, aswang ang pinakasalarin sa nangyari sa akin. Isa pa hindi ko talaga namalayan na binubuntutan na pala ako ng nilalang na ito. At sa maniwala po kayo o hindi, ang mga aswang ay kayang mag-anyong ahas. Totoong karanasan ko po ito. Unang karanasan, naglalaba ako noon sa ilog na mahina at sobrang linaw ng tubig. Mahina lang talaga ang agos pero nakakapaglaba pa rin naman. Doon ako naglalaba, 10:00 pasado pa lang ng umaga. Tahimik ang lugar dahil malalayo ang mga bahay doon. Sa ilog di kalayuan sa aking pwesto, may malaking puno ng kahoy sa gilid at may malaking ugat sa may tubig. Hindi naman malalim ang tubig doon. Habang ako'y abala sa pagkuskus ng mga damit, bigla na lang parang may nagtatampisaw sa tubig. Hinanap ko ito hanggang sa makita kong nasa tabi lang pala ng malaking ugat ng punong iyon. Agad-agad ko itong nilapitan. Pagkakita ko, isang malaking isda na kung tawagin sa amin ay halwan. Sa iba, ang tawag dun ay dalag. Kakaiba siya, kulay orange ang kulay nito at talaga naman pong napakalaki. Inakala ko pang ahas. Pero isda naman pala. Na sa aking pagkakatansya ay hita ko na ang laki nito. Agad kong hinuli. Nahawakan ko pa, Sir Alex, at naiangat ko pa ito. Hindi siya mabigat na nakakapagtaka lang. Hindi rin madulas. Diba ang mga dalag madulas yun? Pero hindi. Pag-angat ko ay bigla na lang kinagat ang aking palad. Napasok talaga ang kalahating palad ko sa bunganga nito. E di napabitaw ako dahil hindi ko inasahan na sobrang talas at haba pala ng ngipin nito. Nagkasugat talaga ang kamay ko. Ngunit kakaiba, pagkat ang sugat ay 2 lang. Parang kagat lang ng pusa.
na para bang may pangil na isda. At yun nga, nang dahil doon ay nabitawan ko ito pero nandoon lang siya sa tubig katabi ng ugat ng puno. Sa kadahilan ng nakagat ako ay natakot na akong hawakan pa ito. Ang ginawa ko, sigaw ako ng sigaw sa kapitbahay. Maririnig naman po kung sumigaw ka. Tinawag ko si Elsa. Day Elsa! Day Elsa! Halika, tulungan mo ako! Pero kahit anong sigaw ko, hindi niya ako narinig. Kahit isa sa miyembro ng pamilya niya ay walang nakarinig sa akin. Pero dahil tiyempo naman napapunta siya sa ilog na yon para kumuha ng tubig. Maniwala man kayo o hindi, narinig niya na lamang po ako noong malapit na siya sa akin. Yung tipong sa pagkakatansya ko'y nasa mga 5 dipa na lamang siya. Na ayon sa kanya, narinig niya lang akong sumisigaw noong makita na niya akong nakatayo malapit sa ugat ng malaking puno. Gulat na sabi niya, "Hoy Day, bakit ka sumisigaw dyan?" "Ay, nandyan ka pala sa likod. Kasi kanina pa ako sumisigaw eh." "Kanina ha? Eh, ngayon lang kita nakitang sumisigaw." "Ay, basta-basta. Dali tay, halika. Ayan o, may malaking dalag. Kulay orange." "Ha? Tara, tulungan mo ako. Hulihin natin to." Sabi ko sa kanya. Nakikita ko pa lang kung gaano kalaki ang dalag. Ay naiisip ko na kung anong putahe ang masarap dito. Mas gusto ko kasi ang paksiw dahil maputi ang laman ng dalag. Dali-dali naman tumakbo si Elsa at sinabing saan. "Ayan o, sa may ugat ng puno." Lumapit kami ni Elsa, tinuturo ko sa kanya ang isda. "Ayan o, hulihin mo na." "Saan dyan?" "Anong hulihin ko? Wala naman isda." "Ayan nga o." Itinuro ko pa sa kanya nang medyo malapit. At dahil nakagat ako, takot akong mas lalapit pa. "Ayan nga Elsa o." Wala nga akong nakikita, Day." Oo, saan dito?" Na sa aking pagkagulat, siya na mismo ang kumapa sa tubig at sa mga ugat, Sir Alex. Takang-taka lang ako dahil yung kaninang nakikita kong orange na isda ay naging malaking dahon. Sinabi sa akin ni Elsa, baka binibiro ko lang siya. Pero ipinakita ko sa kanya ang mga sugat sa palad ko, nakagat ng dalag na iyon. Subalit kahit anong galugad niya sa tubig na sobrang babaw lang naman, ay wala na talaga ang isda na dalag. At isa pa, walang ibang lulusutan ang isda na yun doon dahil yung portion lang na iyon ang may tubig na kusang lumalabas mula sa mga ugat ng puno. Takang-taka talaga ako, Sir Alex, nasaan na ang isda. Hinila ako ni Elsa at sabi, minsan wag daw akong maglaban ng mga ganong oras sa ilog na mag-isa dahil may mga nilalang na hindi natin nakikita. Buntis ka pa naman, Rosa. Ha? Alam ko naman yun. Oo nga, mag-iingat ka, baka naingkanto ka na dyan eh. Ayan o, malaking puno yan. Hindi pa tayo pinapanganak, nandyan na yan. May nakatira na naingkanto dyan eh. Doon ako kinilabutan. Kasi napaka-imposible rin talaga na bigla na lang maglaho ang malaking isda na dalag. At sabi pa ni Elsa, wala namang dalag na kulay orange. Ang tanong kong wala, bakit naman ako nakagat? Magmula noon, hindi na ako masyadong lumalapit sa ugat ng malaking punong iyon. Ilang araw ang lumipas. Hindi agad gumaling ang aking sugat sa palad. Pero hinahayaan ko na lang dahil sa isip ko gagaling din ito. Ilalagyan ko na lang ng lana at kung ano-ano pang pamahid. Isang hapon, sinundan ko ang aking asawa na nagpaani ng palay sa bukid. Pagdating doon, pinagalitan ako ng aking asawa. Bakit ka sumunod dito? Malaki na ang tiyan mo, Rosa. Ano ka ba? Ako nang bahala dito. Ay, gusto kong tumulong eh. Sayang kasi, Sir Alex, yung mga tira-tirang palay. Marami pang makukuha nun.
Ang tawag sa amin yung maghagdaw. Hindi ko alam sa Tagalog. Ayun, pumayag na ang aking asawa, wala naman din siyang magagawa. Bandang 4:00 pasado ay uuwi na sana ako noon, kaso bumuhos ang napakalakas na ulan, kaya naghintay muna ako. Ngunit sa di inaasahan, natapos ang ulan 7:00 pasado na ng gabi. Sabi ng asawa ko, "Huwag ka na umuwi, Rosa, gabing-gabi na. Dito ka na matulog. Uuwi ako, ang mga anak ko, nasa kapatid ko eh." "O nandyan naman ang kapatid mo, bukas ka na ng umaga umuwi." "Ay hindi nga, uuwi nga ako." "Rosa, gabi na, buntis ka." Pag sinabi kong uuwi ako, uuwi ako. "Ihatid mo na lang ako, tapos balik ka agad dito." "Ha? Ay hindi pwede. Tignan mo, ang daming sako ng palay. Baka pagbalik ko wala na yan. Alam mo namang may mga magnanakaw dito. Kung ayaw mo, edi mag-isa akong uuwi. Akin na yung sulo, yan ang gagamitin ko sa daan." "Ay naku, Rosa." "Oo sige." Nagalit ako, Sir Alex, dahil iniisip ko kasi ang mga anak kong dalawa. Hindi na ako napigilan ni Mister. Umuwi talaga ako mag-isa. Ang pinadala niya po sa akin ay flashlight. Hindi yung sulo kasi mas maliwanag yon. Dito na po nangyari ang mga bagay na sobrang kinatatakutan ko noon. Habang naglalakad, kalagitnaan paglingon ko, may nakita akong sulo. Katulad sa sulo na ginagamit namin sa bukid. Napakunot noo ako. Ang sabi ko, "Buwisit ka talaga, Jose." Sabi niya hindi niya ako ihahatid. Nakasunod naman pala ang loko-loko. "Manda ka sa akin." Wika ko habang nakahinto. Hinihintay ko siya. Subalit, sa paghinto ko na yon ay huminto rin ang sulo. Pinatawag ko pa ang pangalan ni Jose pero walang sumasagot. Hindi naman ako nakaramdam ng takot kasi akala ko normal lang talaga. Galit na galit ako noon. Sa isip-isip ko pinaglalaruan ako ng loko-loko na Jose. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Nakita kong nagpatuloy din ang sulo sa aking likuran. Medyo malayo ang distansya nito sa akin. At napansin kong sa tuwing hihinto ako, ay hihinto rin po ang sulo. Nang gagalaitin na ako sa galit. "Bukas ka lang," sabi ko pa. "Talagang susugurin kita sa uma." Matapos nun ay hindi ko na siya pinansin. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pagdating sa kakahuyan, Sir Alex, nagtataka ako bakit ang ingay ng mga ibon. Parang lahat po sila, maingay na akala mo may nakikita sila. Pagtapat ko sa kanila, biglang lumipad ang mga ito sa iisang direksyon, papunta sa ibang puno sa malayo. Kumbaga, lumayo sila sa akin. Akala ko pa nga ako yung kinatatakutan nila eh. Di nagtagal, Sir Alex, kung saan nasa tapat na ako ng aming pintuan. Paglingon ko ay wala na ang sulo. Sabi ko pa, bumalik na ang loko-loko sa uma. "Bukas ka lang talaga, Jose. Humanda ka." Noong papasok na po ako sa pintuan namin, pagtingala ko ay parang may nakita akong liwanag ng sulo sa ibabaw ng niyog. Subalit bigla rin po itong naglaho sa isang kurap. Yung parang dumaan lang. Nagtaka ako noon. Parang bulalakaw na yun bang nahulog? Ang nakakatakot pa, pagpasok ko, biglang humuni ang aswang at yung kinatatakutan sa lugar namin. Nakwe, nasa ibabaw ito ng mga puno ng niyog. Doon malapit sa nakita kong may liwanag ng sulo. Sa takot ko ay naisara ko ng marahas ang aming pintuan na ikinagulat ng aking kapatid. Alam ko kasi na aswang ang mga huning iyon. Ang anak ko sa aking sinapupunan ay kanina pang sobrang likot nito sa loob habang naglalakad ako pa uwi.
Yun pala ay parang nakakaramdam na ang aking anak sa loob ng aking tiyan na parang may aswang na nakasunod sa akin. Kinabukasan ay maaga ko pang tinungo si Jose sa uma. Pagdating doon, sinalubong ko ito ng mura dahil sa kanyang ginawa. Sabi mo hindi mo ako ihahatid. Bakit mo ako hinatid kagabi? At anong ginagawa mo? Tinatakot mo ba ako, Jose? Ano bang pinagsasabi mo dyan, Rosa? Anong pinagsasabi? Huwag ka nga magmaang-maangan dyan. Bakit ka humihinto kagabi? Ano ba kasi ang sinasabi mo? Bakit mo nga ako hinatid? Anong hinatid eh? Nandito lang naman ako. Nagbantay ako ng mga palay. Huwag ka nga magkunwari, Jose. Babatuhin kita dyan. Hindi nga ako nagkukunwari. Totoong nandito lang ako kagabi. Sigurado ka? Oo. Nagsisinungaling ba ako sa iyo? Kung hindi ikaw yun, sino yung nagdala ng sulo na nakabuntot sa akin? Abay ewan ko sa iyo. Ikaw kasi sinabi kong huwag kang umuwi. Umuwi ka talaga. Mabuti hindi ka napahamak. Baka hindi tao yun. Sa aking natuklasan ay doon pa lamang ako nakaramdam ng matinding takot sa sulo na nakabuntot na iyon sa akin. Hindi pala tao yun kundi santelmo. Ang mga santelmo ayon sa matatanda ay isang kaluluwa. Sa nangyari, nanayo po talaga ang balahibo ko sa batok nang sabihin ni Jose na hindi siya umalis ng kubo dahil nagbabantay siya ng mga sako-sakong palay. Na baka hindi raw tao ang naghatid sa akin. Kinagabihan ay sabay kaming natulog ng mga anak ko sa bahay, pati si Jose. Dito na po nangyari ang isang bagay na pinagsisihan ko ng lubos. 12:00 ng gabi, Sir Alex, nagising ako dahil parang may nakadagan sa aking tiyan. Inalis ko ang kamay ng aking anak. Nakapikit lang ako habang ginagawa ko iyan. Subalit nagtataka ako pagkat parang may nakadagan pa rin. Pagkapako sa aking tiyan, may nahawakan po akong parang kamay na malamig. Dito na ako napamulat. Pagtingin ko, hindi kamay ng anak ko, kundi isang kulay itim na ahas na nasa tiyan kong nakadagan sa akin at nakatitig pa. At sa sobrang sakit din ng tiyan ko, sigaw ako ng sigaw. Nagising ang asawa ko. Dali-dali kaming tumayo at hinila namin ang mga anak ko. Baka kasi malaking ahas at baka makagat yung mga anak namin. Noong sumisigaw ako, nakita ko pang gumapang ang ahas pababa. Papunta ito sa sahig na kawayan. Subalit nagtataka ang aking asawa. Wala talaga siyang makitang ahas. Hinalughog na ang buong kwarto, wala talaga, Sir Alex. At wala rin naman pwedeng madaanan ang ahas sa sahig. Kasi maayos naman yung sahig, maliban sa bintana. Dahil ang bintana po namin ay kawayan lang na may kurtina. Posible rin talagang makadaan ang ahas doon palabas pero yung mga pusa hindi. Pero kung ahas lang, nakakapagtaka rin kasi parang hindi naman makaakyat sa pawid. At yun nga, hindi ko nakitang dumaan ang ahas sa bintana. Pero siguro hindi lang nahagip ng aking mga mata. Baka ay nanaginip ka lang, Rosa. Matulog ka na nga. Sabi ng aking asawa. Pero alam kong hindi guni-guni dahil masakit pa rin ang tiyan ko noon at yung ari ko. Alam niyo ba, Sir Alex, simula noon napapansin kong hindi na gumagalaw ang aking anak sa aking sinapupunan. Dati napakalikot po niya talaga. Nararamdaman ko po yun bawat araw. Tinutuban po ako ng masama. Kaya pinatignan ako sa kumadrona at sa albularyo. Ang sabi nila, buhay naman daw ang anak ko. Sabi naman ng albularyo, ay huwag kang mag-alala. Nararamdaman ko naman ang tibok ng puso ng anak mo. Buhay yan. Nito. Subalit hindi ko po talaga nararamdaman ang bata kaya hindi ako kumbinsido. Kahit sipa lang man sana, pero wala talaga.
Kasunod nun, sumama ang aking pakiramdam. Naging matamlay ako, walang ganang kumain. Pero nung napansin ito ng aking nanay, ay agad siyang nagtanong-tanong. Dito ko na ikuwento sa kanya ang buong karanasan ko mula sa isda na kulay orange hanggang sa San Telmo at yung 2 aswang. Ang sagot ni nanay, "Hala Rosa, inaaswang ka, hindi mo namalayan?" "Ako, inaaswang? Pero narinig ko lang naman yun, Nay." "Hindi. Yung San Telmo, nakita mo baka kaluluwa ng asawa mo yun. Baka iniligtas ka sa mga aswang na nakabuntot sa'yo. Kaya lumipad yung mga ibon. At yung nararamdaman mo ngayon, huwag mo na patagalin yan. Naniniwala ka naman sa albularyong iyon huwad yun. Yung ahas, duda ako. Talagang hindi ka tinantanan ng mga aswang, Rosa. Magpa-hospital ka na, ngayon na." Sabi ng aking nanay na punong-puno ng pag-aalala. Dinala ako sa hospital, Sir Alex. Doon po nakumpirma. Wala nang ang tibok ang puso ng aking anak. Nasa kasawiang palad. Namatay po siya sa sinapupunan ko, Sir Alex. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong inindus noon para lumabas ang bata. At yun nga, umiiyak kami nang makita namin na wala na siyang buhay. Patay na po ang anak ko. At nagkulay obe po ang buong katawan niya. Mabuti at hindi raw ako na poison. Kasi kung nagkataon patay din daw ako, sabi ng doktor. Ang nakakapagtaka lang, yung bata may mga sugat-sugat. Pero alam naman natin na hindi sila naniniwala sa mga aswang. Nagtagumpay talaga ang mga sakop ng dilim, Sir Alex. Nakuha nila ang aking supling. Labis ang panghihinayang namin mag-asawa na. Talagang napakasakit. Kasi unang anak yun ng mister ko. Kasalanan ko. Hindi ko man lang namalayan na inaaswang na pala ako. Sobrang sakit. Nakuha talaga nila ang aking anak. Alam ko na yun na yung ahas na nakadagan sa aking tiyan. Kasi pati ari ko napakasakit. Wala na kaming nagawa kundi tanggapin na lang at ipagpasa Diyos ang nangyari na yun sa amin. Umiiyak ako ng ilang gabi dahil halos hindi ko matanggap. Subalit sa tulong na rin ng mga taong nakapaligid, ay unti-unti akong nakamove on. Magsilbi sana po itong aral sa mga tagapakinig. Hindi lahat ng nagpapakita sa atin sa paligid, lalo na sa mga buntis, ay karaniwan o normal na mga nilalang. Minsan, pamamaraan ito ng mga aswang at kung ano-ano pang nilalang ng dilim upang maisakatuparan ang masamang balak nila sa atin. Kagaya sa nangyari sa akin, biktima ako ng isang aswang na nag-anyong ahas. Mahilig akong dumayo sa ibang lugar kapag naimbitahan. Sanay na ako sa mga kwentong multo, aswang, at kung ano-ano pang kababalaghan na kadalasan ay galing lang sa malikot na imahinasyon ng isang tao. Yun po ang pag-aakala ko. Dahil itong ikukwento ko ngayon ay hindi gawa-gawa. Nangyari ito sa akin mismo sa isang lugar nakilala sa ganda ng dagat at kabundukan, ang Marinduque. Unang beses ko, Sir Alex, na tumapak doon. Buwan po iyon ng Mayo. Mainit ang panahon at kasagsagan ng paghahanda sa gaganapin na fiesta. Kahit hindi pa Semana Santa, tahimik ang probinsya kumpara sa Maynila. Sariwa ang hangin at parang napakalayo ng lahat ng problema.
Doon ako tumuloy sa bahay ng kaibigan kong si Joel. Sa isang baryo na malapit sa bundok at hindi kalayuan sa dagat. Noong una, puro magaganda lang ang napapansin ko doon. Mababait ang mga tao. Masasarap ang mga pagkain nila. Ang paborito ko inihaw na tulingan at ang adobong pusit. Pero napansin ko tuwing sumasapit ang gabi, parang may kakaibang bigat sa hangin. Parang kakaiba ang gabi. Maagang nagsasara ang mga tindahan, ang mga residente, at ang lalayo ng kapitbahay. Pagsapit ng alas 8, halos wala ka ng taong makikita sa kalsada. Isang gabi, habang nakaupo kami sa labas ng bahay ni Joel at nagiinuman ng konting lambanag, napunta ang usapan sa mga kwentong kababalaghan. Mga kwento sa baryo na iyan. Pre, sabi ni Joel sa akin sa mahinang boses. Huwag ka masyadong magpapagabi sa labas ha? Bakit naman tol? Tanong ko pa sa kanya, medyo natatawa pa ako. May multo ba rito? Hindi ngumiti ang kaibigan ko. Ang sagot niya, hindi multo, mas masahol. Doon niya unang nabanggit ang tungkol po sa aswang. Ayon sa kanya, may mga nawawalang manok at may namamatay na kambing na nakakapagtaka lang pagkat dugo lang at atay nito ang kinukuha. Hindi lang nangyari sa hayop dahil katagalan. Umabot na rin sa tao. Mga bata ang binibiktima. Bigla na lang nagkakasakit at parang inuubos ang dugo. Hindi ito tsismis lang. Ilang taon na raw itong nangyayari pero walang nahuhuling salarin. Ang sabi-sabi, hindi raw ito basta-basta halimaw. Marunong daw itong makihalubilo sa mga tao. Marunong magtago sa anyong tao. Mga aswang. Siyempre Sir Alex, bilang dayo, inilabutan ako sa sinabing iyon ni Joel. Pero aminado akong naintriga ako sa mga kwentong ito. Marami pa akong gustong malaman tungkol sa mga kwentong aswang. Totoo man o hindi, di ko na inisip yun. At habang kami nagkukwentuhan, bigla na lamang may dumaan na hindi pamilyar na tinig sa akin sa ibabaw. Isang tiktik. Tumitig lang si Joel sa akin pagkadaan ito. Hindi nagsasalita, pero halatang seryoso. Hindi ko kasi alam na yun pala ang sinasabi nilang aswang. At kaya siya hindi nagsalita nun, ayon sa kanya, ay dahil baka marinig umano kami ng tiktik. Kapag kasi pinag-uusapan sila, kapag nasa malapit sila ay maririnig kanila. Kaya minabuti na lamang ni Joel na tumahimik muna. Nagkwento lamang siya tungkol sa mga nilalang na ito noong makasiguradong wala na, umalis na. Dumaan lang kasi yon, sabi niya. Daanan din daw talaga ang lugar nila. Kinabukasan nag-ikot-ikot ako sa baryo. Nakipagkwentuhan ako sa matanda sa tindahan. Nagtanong ukol sa mga karanasan nila sa kababalaghan partikular sa aswang. Hanggang sa may isang matanda kaming babae na nakausap, si Aling Celia. Tumitig siya sa akin ng diretso sa mata at nagsabing, hindi lahat ng nakikita mo ay tao, iyo. Yun ang sabi niya na hindi ko malilimutan din. Akala ko aswang siya kasi naririnig ko ang mga aswang daw grabe kung makatitig. Pero hindi pala. Dahil ang mga aswang ay hindi makatitig mata sa mata. Dahil malalaman mo sila na aswang pagkat baliktad ang refleksyon mo sa mga mata nila. Nung sinabi niyang hindi lahat ng nakakausap ay hindi tao, ay napangiti lamang ako. Pero sa loob-loob ko, may malamig na gumapang sa likod ko kasi sa paraan ng pananalita niya ay labis na pagkaseryoso.
Lumipas ang 2 araw na wala namang kakaiba. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Dito una nangyari ang kababalagan. Bandang 10:00 ng gabi, nasa kwarto ako at gusto ko na sanang matulog. Nang bigla na lang may narinig akong tunog sa bubong. Parang may mabigat na bagay na gumagapang. Sa umpisa, inisip ko pusa lamang. Pero kakaiba po ang tunog. Mabagal ito, may diin, mabigat, at parang may mga kuko na kumakaskas sa yero. Napamulat ako nun at napatitig sa kisame. Nakiramdam lang, hindi nag-iingay. Tahimik na, nawala yung nag-iingay doon. Nang maya-maya lang, biglang tik-tik-tik. 3 mahinang tinig ng tiktik na nagmumula sa may bintana. Napatingin ako sa gawing iyon. Parang may tao. Dahan-dahan akong tumayo. Nilapitan ko ang bintana. Nakasara naman po ito. Pero manipis ang kurtina. Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking isipan at tinabihan ko ito ng bahagya. Sa labas, nang sumilip ako sa siwang, ay wala naman po akong nakikita sa umpisa. Pero nang ituon ko ang aking tingin sa may bubong, doon ko nakita isang nilalang na nakadapa. Parang butiki lamang ang posisyon nito. Pero tao siya. Maitim ang balat, mahaba ang buhok na buhaghag, at halos tumakip sa kanyang mukha. Pero ang hinding-hindi ko malilimutan ay ang mga mata nito na sobrang pula na nagniningning pa sa dilim. Nakatitig siya sa akin. Para bang kanina pa niya akong nakikita. Halos hindi ako makahinga. Parang nanigas ang katawan ko nun. Nakatitig lang ako sa mga mata niya na tila ba may ginawa siya pagkat hindi man lang ako makaiwas sa pagkatitig sa kanya. Unti-unti siyang ngumiti. Kita ko ang matutulis na ngipin niya kahit sa dilim. Ang ngipin pala ng aswang ay maputi at makikita mo talaga kahit na madilim ang paligid. Nang bigla siyang gumapang palapit sa akin, tinawag ko ang Panginoon sa aking isipan at doon pa lamang ako napaatras. Sabay na pasigaw, "Joel!" Sa isang iglap, nawala ang aswang. Narinig ko na lang ang malakas na kalabog sa bubong at ang sumunod noon ay katahimikan. Tumakbo si Joel papasok sa kwarto. "Anong nangyari, pare?" Hindi ako agad nakapagsalita. Nanginginig pa ako May nakita kasi ako sa may bintana kanina. Ano? Hindi ko alam pero mukhang tao kasi. May pangil at pula ang mata. Saan? Diyan tulo. Diyan sa may siwang sa ibabaw. Nakabaliktad. Parang butiki na nakakapit sa dingding. Sinilip naming dalawa ang labas gamit ang kanyang flashlight. Wala kaming nakita. Pero sa bubong, may bakas ng kalmot. Malalim ito. Parang kinayod ng matutulis na kuko ang yero. Nang dahil sa pangyayari, ay hindi na ako nakatulog ng gabi na yon. Kahit anong pilit kong matulog ay hindi na talaga. Kahit sino naman siguro makakita ba naman ng aswang. Magkatabi kami ni Joel pero kahit anong gawin ko ay hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Pero noong malapit na mag-umaga ay hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Ako na lang mag-isa sa pagkagising ko. Pagtingin ko sa orasan ay 10:00 na pala ng umaga. Hindi ako ginising ni Joel dahil alam niyang hindi ako nakatulog kagabi. Nagising akong may balita. May natagpuan na namang patay na kambing sa kabilang purok. Ubos ang dugo nito.
Wala siyang ibang sugat kundi dalawang maliliit na butas sa may leeg. Napaisip talaga ako noon. Baka yung nakita ko kagabing aswang ang siyang bumiktima sa kambing na iyan. Mas lalo akong kinakabahan sa lugar na iyan. Pero hindi pa nagtapos doon ang aking karanasan. May isa pang matindi na talagang muntikan kong ikapahamak. Ikatlong gabi, Sir Alex, matapos kong makita ang nilalang na iyan. Ako lang mag-isa sa bahay. May pinuntahan sina Joel sa bayan. Bandang hating gabi, nawalan ng kuryente. Madilim, tahimik, tanging huni lang ng kuliglig ang maririnig. Biglang may narinig akong pamilyar na tunog. May gumagapang sa bubong. Paikot-ikot siya. Mabigat dahil nayuyupi ang yero. Hanggang sa huminto ito. Humuni. Nanlamig ang buong katawan ko, Sir Alex. Sobrang hina. Ngunit dinig na dinig ko ang kakilakilabot na tinig na iyan. Boses ng isang aswang. Pero gaya po ng sabi ko, ako'y nagka-interes sa mga nilalang na ito. Kinakabahan may pinilit ko ang aking sarili na huwag matakot. Kasi nga gusto ko talagang matuklasan kung ano ang mga aswang. Kung talaga bang kumakain sila ng tao. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng bintana. Wala na akong nakikita sa dating pinagpwestuhan ng aswang. Pero pagtingin ko sa baba, halos sumabog ang dibdib ko sa gulat. Paano kasi? May matandang babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok. Nakaitim ng damit. Nakatingala sa akin. Buhaghag ang buhok, pula ang mga mata. Kitang-kita ko siya. Sa kadahilan ng medyo natatamaan siya ng liwanag. Hindi ko mawari, Sir Alex, kung paano niya nalaman ng aking pinagpwestuhan. Hindi naman dapat ako makikita doon dahil maliit lang naman ang siwang kung saan ako sumisilip. Pero siguro, totoo yung mga kwento na ang mga aswang kapag gabi, kapag madilim ay mas lalong nakakakita sila, mas maliwanag sa kanila. O siguro, sadyang naaamoy lang ako nito dahil ako'y dayo. Sir Alex, alam kong hindi dapat, pero parang may puwersang nagtutulak sa akin na lumabas. Parang may bumubulong sa aking isipan na wala namang mangyayaring masama. Halika. Pumunta ako sa sala. Lumapit sa pinto. Nanginginig ang kamay ko sa pagpihit ng doorknob. Binuksan ko ng bahagya at sumilip muna. Wala na ang matandang babae sa labas na kanina'y nakatayo at nakatingala sa may bintana. Kaya tuluyan po akong lumabas noon. Bagay na pinagsisihan ko talaga. Patingin-tingin pa ako sa paligid. Hindi ko na makita ang matanda na iyan. Ngunit pagtingala ko sa may bubonga, nabigla ako nandoon na siya. Nakadapa, nakangiti na, at ang mga mata niya lumiliwanag sa pula. Napaatras ako, Sir Alex. Plano ko pang bumalik sa loob ng bahay ngunit huli na. Tumalon siya pababa at itinulak niya ako sa lupa. Ramdam ko ang bigat at lakas nito. Amoy na amoy ko ang amoy niyang sobrang baho. Para siyang nabubulok na ewan. Sinusubukan niya po akong kagatin sa leeg nun. Halos maibigay ko na ang buong lakas. Naalala ko ang sinabi ni Aling Celia na kapitbahay nung umaga. Magdala ka lagi ng asin sa bulsa mo. Asin at bawang pangtaboy na rin iyan. Dayo ka pa naman. Wika niya. Yung asin at bawang ay nasa bulsa ko pa rin iyon. Agad kong hinugot ito at isinaboy sa mukha ng aswang.
Maniwala man kayo o hindi, ang asin, epektibo po talaga. Nang tumama sa mukha niya ay napasinghal ang aswang. Parang nasunog ang balat nito. Napaatras at sumisigaw sa galit. Araya! Araya! Babalikan kita! Yun po ang pagkakarinig ko sa sinabi niya. Babalikan niya raw ako. Tumalon siya papunta sa madilim na bahagi at bigla na lang pong naglaho. Tiyempo na palang paparating si Joel ng mga sandali na yon. Isa rin po sa dahilan kung bakit umalis ang aswang. Pero nasa loob na ako ng bahay. Halos hindi ko siya pagbuksan sa takot. Nakita niya akong halos hindi makapagsalita. Nakita niya rin ang marka ng kuko sa braso ko at balikat. Kaya napatanong ito. Napaano ka, Marco? Pero napailing lang ako sa umpisa. Ngunit sinabi ko rin sa kanya ang totoo kalaunan. Dinumog ako ng aswang. Ano? Saan? Dito sa loob ng bahay? Hindi. Diyan sa labas. Bakit ka naman lumabas? Alam mo namang wala kang kasama rito, di ba? Walang mga kapitbahay dito, Marco. Okay lang naman ako, Joel. Malit lang naman tong mga sugat. Kasalanan ko rin kasi eh. Gusto ko lang naman sanang makita at mapatunayan kung patay ka na. Asensya ka na, pare. Gusto ko lang malaman kung tunay ba sila. Nako naman, Marco. Hindi pa ba sabat sa'yo yung nakita mo dati sa bintana? Tol naman eh. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang magpaiwan dito? Eh gusto mo talaga eh. Kaya pala. Dahil may binabala kang gawin. Marco naman eh. Nasa puder ka namin. Mag-iingat ka naman. Madadamay ako sa pinaggagawa mo eh. Pasensya ka na talaga, tol. Hindi na mauulit. Dapat lang. Hindi biro yung ginagawa mo. Tigil-tigilan mo na yan. Sinasabi ko sa'yo. Mapapahama ka lang. Oo, Joel. Hindi ko nagagawin to. Sagot ko sa kanya na punong-puno ng panghihinayang. Simula nun, Sir Alex, hindi na ako lumalabas ng bahay. At pagkalipas ng 2 araw, umalis na talaga ako sa lugar nila, sa Marinduque. Pero bago ako umalis doon, may kinuwento sa akin ang lolo ni Joel na marunong din manggamot. Ayon sa kanila, may mga bagong pamilya na dumating sa baryo. Ilang buwan na ang nakakaraan. Kakaiba ang pamilyang ito. Madalas sa gabi gising, umaga tulog. Hindi masyadong nakikisalamuha sa mga tao. Sila yung pinaghihinalaan. Ayon sa mga impormasyon, palipat-lipat lang umano ng lugar ang mga taong ito. Subalit sila ang pinaghihinalaan sa lugar. Hindi pa nahuhuli ng mga tao kaya hindi umaalis o hindi pinaalis. Pero pag may sapat na pruweba, siguradong papalayasin daw ito ng mga tao sa baryo. Magmula nung dumating ang mga ito sa lugar, dumating din ang perwisyo. Subalit naghihintay lamang ang mga residente ng tamang pagkakataon. Nang malaman ko ang mga kwentong ito at mismong makaranas ng nakakatakot sa aswang, malis na po talaga ako sa Marinduque. Hanggang ngayon po, Sir Alex, kapag may naririnig akong mga mahinang katok sa bintana tuwing gabi, minsan bumabalik talaga sa akin ang gabing iyon sa Marinduque. Minsan naiisip ko, sinundan kaya ako ng aswang? Pero sabi ko hindi at imposible. Nasa Maynila na ako at isa pa ang daming tao dito. Hindi pwedeng magpahuli ang aswang dahil marami talaga ang kukuyog sa kanya. Sa aking naging karanasan po, ang masasabi ko na lang, kapag makarinig kayo ng mahinang tiktik sa bintana ninyo, lalo na kung nasa probinsya kayo at tahimik na lugar, tahimik ang gabi, huwag na huwag kayong sisilip dahil baka ang makatitig ninyo ay katulad ng nakatitig ko na isa na palang aswang. Na hanggang ngayon po ay nakikita ko pa rin sa aking panaginip. At ako, bilang patunay na totoo ang mga nilalang na iyon,
ay nagsasabing hindi lahat ng kwentong aswang ay kathang isip lang. Totoo sila. Umiiral. Ang iba, naghihintay lang na susunod nilang mabibiktima. Nung minsang tumira ako sa isang tahimik na lugar sakop ng Dueñas, hindi ko inakalang may madadala akong kwento na habang buhay kong dadalhin sa alaala ko. Magandang araw o gabi sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rene. Mayroon akong kamag-anak sa Dueñas, third degree relatives. Hindi ko sila close. Kaya lang naman ako napunta doon ay gusto kong makilala ang mga kamag-anakan namin. Nang minsang makapasyal kami sa naturang lugar, isang araw lang naman yon at isang gabi, ay talaga namang namangha ko na gustuhan ko po ang lugar. 29 anyos ako nang mangyari ito. Isa lamang akong simpleng lalaki na naghahanap ng tahimik na lugar para makapagsimula ulit. Galing ako sa syudad, pagod sa ingay, traffic at magulong pamumuhay. May nag-alok sa akin ng trabaho sa isang maliit na tindahan ng agricultural supply sa isang barangay doon sa Dueñas. Kaya agad ko itong tinanggap. Ang sabi nila sa akin tahimik daw doon, mababait ang tao at presko ang hangin na totoo naman. Pero hindi nila sinabi ang mga umuugong na balita tungkol sa mga aswang na ang pinupuntirya ay mga katulad kong bagong salta. Hindi ko po talaga in-expect yon, Sir Alex. Unang gabi ko pa lang, may kakaiba na akong napansin. Ang inuupahan ko nga palang bahay ay luma na yari sa kahoy at nakatayo ito sa gilid ng kakahuyan. Sa likod nito ay mayroong matandang puno ng mangga na tila ba may kung ano-anong nilalang na naririnig ko, lalo na kapag maliwanag ang buwan. Kung minsan parang may gumagalaw sa ibabaw, mga malalaki. Gayon pa man ay hindi ko pinansin. Sobrang tahimik ang paligid sa lugar na iyon. Sanay ako sa tunog ng mga sasakyan at busina. Pero doon, ang maririnig mo lang ay mga huni ng kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin. Pero makaraan ang ilang gabi, isang bandang 12:00 ng hating gabi, nagising ako sa kakaibang tunog. Parang may kumakaluskos sa bubong ng bahay ko. Sa umpisa, inisip ko na pusa lamang ito o daga. Pero maya-maya lang, ay may naririnig akong tila mahabang paghigop ng hangin at pagsingha hanggang sa parang may bumubulong sa hangin sa bubungan ng bahay. Hindi ko alam kung anong tunog yon. Pinilit kong matulog muli, pero bigla kong naalala ang bili ng matandang kapitbahay ko sa unahan na si Mang Rodel. Nag-iisa na lang itong naninirahan sa kanyang kubo. Iho, kapag may mapansin kang kakaiba, kapag may marinig kang parang sisiw ng manok sa gitna ng gabi, o kapag parang may bumubulong, huwag kang basta-basta lalabas. Delikado. Medyo nag-alangan pa ako noon sa mga sinabi niya, Sir Alex. Akala ko'y panakot lang sa bagong salta na katulad ko. At para malinawan, kinabukasan ay nagtungo ako sa bahay ng matanda. Tinanong ko talaga siya. Magandang umaga po sa inyo, Mang Rodel. O Rene, ikaw pala yan. Anong sa atin? Halika muna. Magkape tayo. Hindi na po, Manong. Tapos na po ako sa bahay. May tatanong lang po sana ako sa inyo. Ano naman yon? Naalala ko kasi yung bilin niyo sa akin. Kagabi po kasi may napansin akong kakaibang ingay sa paligid. Yung sa bubong, parang yung bilin niyo sa akin. Ano kaya yun? Napatingin siya sa akin. Seryoso ang muka
Huwag na huwag kang lalabas kapag marinig mo ang tinig na yon. Ang mga aswang sa lugar na ito, lubhang delikado para sa katulad mo. Bagong salta pa lang. Aswang ho ba yun, Manong Rodel? Oo, kaya mag-iingat ka. Hindi ka naman mapapahamak kapag nasa loob ka lang ng bahay mo. Ang mga aswang, hindi basta-basta papasok sa bahay ng hindi sa kanila, maliban na lang kung aanyayahan mo. Ganun po ba, Manong? Oo, at hindi na niya dinugtungan. Sige, Mang Rodel, aalis na po ako. May trabaho po ako. Tumango lamang siya at ngumiti sa akin. Kinagabihan noon, nagmatsyag ako sa paligid. Hindi na naulit ang kakaibang ingay na aking narinig na karaang gabi. Lumipas ang ilang araw na wala namang kakaiba. Naglakad-lakad ako. Nakilala ko ang ilang kapitbahay. Mababait naman po silang lahat. Napansin ko lang sa lugar na iyon. Pagsapit ng 10:10 ng gabi, halos lahat ng bahay ay patay na ang ilaw. Wala kang makikitang nagtatambay o nagkukwentuhan sa labas. Madilim pagkat walang poste ng ilaw sa naturang lugar. Para bang may takdang oras ang katahimikan doon. Malayong malayo ito sa syudad. Halos magdamag gising ang mga tao. Sabado ng gabi, tandang-tanda ko pa. Nagdesisyon akong maglakad-lakad. Maliwanag ang buwan noon, napakaganda pagmasdan. Gusto kong masanay sa lugar. Gusto kong tuklasin kung ano talaga ang gabi sa lugar na iyon. Maaga pa naman noon, nasa mga 8:00 pasado pa lang. Pero nakikita ko, ang tindahan na binibilhan ko ay nagsasara na. Maging ang mga bahay sa unahan ay paisa-isa nang pinapatay ang kanilang mga ilaw sa labas. Hanggang sa may isang ali na nagsalita nung dumaan ako. Umuwi ka na, iho, gabi na. Delikado ang gabi sa lugar na ito. Ngunit hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sabi ko sa aking sarili, sa may plaza paniguradong maraming tao. Habang naglalakad ako sa gilid ng makahoy na kalsada, ay bigla na lang may naamoy akong kakaiba. Parang nabubulok na karne. E di napahinto ako noon at pilit kong hinanap kung saan nagmumula ang nakakasulasok na amoy na iyon. Ngunit hindi ko siya matunton. Patingin-tingin pa ako sa paligid, wala namang patay na hayop. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nang makarating ako sa isang malaking puno ng kaimito, bigla ko pong narinig ang pagaspas ng pakpak. Mukhang malaking ibon dahil may hangin na dumampi talaga sa aking uluhan. Naalala ko ang bili ni Mang Rodel. huwag kang lalabas ng gabi. Totoo ang mga aswang. At katunayan, sa 3 barangay ay puro aswang ang nakatira. Dito sa atin may iilan. Ang iba kilala mo lang. Hindi ako nagpadala sa takot. Pinilit ko ang aking sarili pero iba na ang aking nararamdaman. Dala na rin ang aking pagtataka kung ano ang malaking ibon na iyon. Unti-unti akong tumingala sa puno ng kaimito sa gilid ng daan. Doon ko nakita ang hindi ko malilimutang nilalang sa tanang buhay ko. Isang nilalang na nagpatindig ng aking balahibo sa katawan. At habang tinitignan ko kung ano ang nagpapagalaw sa mga dahon, nakita ko ang isang figura ng tao. Hindi ko matukoy kung lalaki o babae siya pero ang sigurado, maitim siya, nakadapa, nakayakap sa sanga at nakalawit ang mahabang buhok na tila ba may sariling buhay. Hindi ko makita ang mukha nito pagkat hindi naman sapat ang liwanag ng buwan upang masilay ang tunay niyang hitsura. Subalit kitang-kita ko ang mga mata na pula. Maliwanag, nakatutok sa akin.
Kita ko rin ang bibig nito. Nakangiti siya. Hindi normal na pagkangiti. Masyadong malapad na parabang mahahati na ang bunganga. Napatigil ang katawan ko, Sir Alex. Parang naging tuod. Hindi ako makasigaw, hindi makagalaw at hindi makatakbo. Sa sobrang takot na aking naramdaman. Gulat na gulat ako nang bigla itong tumalon. Akala ko katapusan na. Pero hindi pababa ang pagtalo niya, kundi pa itaas. Parang lumutang at naglaho na lang bigla sa isang kurap nung tumama siya sa mga dahon ng kaimito. Kinakabahan na ako ng husto ng mga sandali na yon. Walang ano-ano'y tumakbo ako pauwi nang hindi lumilingon. Naputol na ang tsinelas ko, iniwan ko na ang mga ito. At habang tumatakbo, ramdam kong nakasunod lang siya sa akin sa ibabaw pagkat naririnig ko pa rin ang pagaspas ng pakpak nito. Diyos ko, huwag mo po akong pabayaan. Dasal na ako ng dasal habang tumatakbo. Para na akong lumulutang sa lakas at bilis. Sa awa ng Panginoon ay nakarating ako ng ligtas sa bahay ko. Agad kong isinara ang pintuan at ang lahat ng bintana. Nanginginig pa ako habang pinipilit kong ipaliwanag sa sarili ko ang aking nakita. Hindi na guni-gunito. Totoo nga sila, gaya ng sabi ni Mang Rodel. Totoo ang mga aswang. Bulong ko sa aking sarili. Uminom ako ng 2 basong tubig hanggang sa kumalma ang pagkabog ng aking dibdib. Sa nerbiyos, hindi ko man lang napansin na nagkasugat pala ang aking kamay sa pagkadapa ko sa may batuhan habang tumatakbo. Dumudugo ito dahil medyo malaki ang isang hiwa sa aking siko. Masakit man ay binanyusan ko ito ng alkohol. Pagkatapos ay binendahan ng tela. Matapos nun ay natulog na ako. Tinakpan ko ang aking tenga ng unan. Nakatulog naman. Pero bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ako pagkat narinig ko na naman ang mga tunog na iyon sa bubong. Mas malakas na ngayon hanggang sa parang may mabigat na gumagapang. Ilang sandali pa. Sobrang takot na takot ako, Sir Alex. Isang nakakapangilabot na tinig ang aking narinig na nagmumula sa bubungan ng bahay. Kinakabahan na ako ng husto. Pero tiwala pa rin naman ako na hindi ito basta-basta makapasok sa loob pagkat wala naman butas ang bahay na inuupahan ko. Ilang sandali pa. May marahang kumakaluskos sa bubong at hindi nagtagalay. May narinig akong boses na mahina. Babae ito. At narinig ko sinabi niya, "Buksan mo." Napabalikwas ako ng bangon at napahawak sa dibdib na kumakabog ng husto. Hindi ako nakagalaw sa tindi ng takot na nararamdaman ko. Hindi ako sumagot at wala naman akong balak sagutin ang aswang sa sinasabi niyang buksan ko daw siya. Napatakip ako ng tenga para hindi marinig ang nakakakilabot na boses ng babae na iyan. Ang pagkabog ng aking dibdib ay dinig na dinig ko kahit na matindi ang pagkadiin ko sa aking tenga. Naalala ko na naman ang sabi ni Mang Rodel. Ang mga aswang, kapag malakas ang tunog, malayo pa ito sa iyo. Pero kapag mahina, mag-iingat dahil malapit na ito. Sa gabing iyon, ang boses ay tila nasa ibabaw lang ng kisame. Mahinang mahina. Ibig sabihin ay malapit lang siya. Nagsimulang mag-ingay ulit ang bubong. Mas marahas na ngayon, parang may kumakayod. Parang may hinahanap siya. Parang gusto niyang butasin ang yero. Unti-unting may naririnig akong pag-ungol na animoy isang mabangis na hayop na parang may gustong sunggaban. Ang
Ang mga aswang ayon sa kapitbahay kong matanda na si Mang Rodel ay naaamoy ang preskong dugo. At ako, may sugat at may dugo pa rin na lumalabas dahil sa pagkadulas ko habang tumatakbo pa uwi kanina. Sinundan talaga ako ng aswang. At tila ba mas naging hayop pa ito at agresibo dahil siguro sa naaamoy niyang dugo sa akin. Nilakasan ko na lamang ang aking loob. Kinuha ko ang kutsilyong pangkusina at kumuha ng isang dakot na asin. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga kwentong naririnig kong isa ang asin sa mga pangdepensa laban sa mga aswang, pero kumuha na rin ako dahil wala namang mawawala kung susubukan ko ito. Sinaboy ko ito sa palibot sa loob ng bahay pati na sa mga bintana. Binudburan ko talaga. Ang iba pinalusot ko sa mga maliliit na butas para makasaboy sa labas. Habang patuloy na nakikiramdam, maya-maya lang, tumigil ang ingay sa bubong. Tumahimik bigla. Masyadong tahimik na parang nakakabingi. Hanggang sa may marinig akong mahinang pagaspas ng pakpak. Parang malaking ibon na lumilipad palayo. Dito na lumuwang ang paghinga ko, pero dahil sa pangyayari ay hindi ako nakatulog hanggang umaga. Kinabukasan, pumunta ako kay Mang Rodel. Hindi ko na itinago ang mga karanasan ko na yan. May nakita ho akong aswang kagabi. Kako. Hindi na siya nagulat. Ang sagot niya, Iyan ang sinasabi ko. Tinig ba ng isang babae? Mahaba ang buhok. Mapula ang mata. napaupo ako. Paano niyo po nalaman, Mang Rodel? Hindi lang ikaw ang una. Marami na kayo. Kaya ang maipapayo ko sa iyo, umalis ka na lang. Doon niya ay kinuwento sa akin na may ilang bagong lipat sa lugar na nakaranas din ng naranasan ko. Ang iba bigla na lang nagkakasakit at ang iba na may umaalis ng hindi nagpapaalam dahil sa panggagambala ng mga aswang. Hindi nila nakayanan. May ilang natagpo ang patay noon. Matagal na at lahat ng biktima ay pawang mga dayos sa lugar. At alam ng mga taga roon na aswang ang may kagagawan pero hindi natukoy kung sino at hindi rin nila ipinagsasabi sa iba. Dagdag pa ni Mang Rodel, May mga pamilya ritong mabangis pero walang patunay. Tahimik lang sila pero tuwing may bagong salta, diyan sila nagsisimula. Kaya ikaw, hindi na tinapos ni Mang Rodel pero alam ko ang ibig niyang ipahiwatig. Tuwing may bagong salta, nagsisimula na naman ang mga aswang na hayok sa dugo at laman ng tao na makahanap at makakuha ng mabibiktima nila. Simula nun, Sir Alex, medyo nag-iingat na ako. Hindi masyadong lumalabas. Naglagay ako ng mga bawang at asin sa mga bintana. May nagsabi ring magpausok ng goma at magdasal bago matulog. Maliban sa pagpapausok ng goma, lahat ng yun ay sinunod ko. Sabi kasi ni Mang Rodel, wag na wag kong gagawin ang pagpapausok ng goma kung hindi ko kayang panindigan. Kung hindi ko kaya, ang magiging resulta nun. Pagkat ang usok ng goma, mas magiging agresibo umano ang mga aswang dito na para ring hinahamon mo sila. Kaya hindi ko talaga ginawa yon. Mula nung naglalagay ako ng asin sa palibot, kahit papaano ay naging maayos naman po ang lahat. Akala ko nga okay na na buong akala ko lulubayan na ako ng kung sino mang aswang na iyon. Pero hindi pa pala tapos. Isang gabi, maliwanag ang buwan. Habang nakikinig ako ng radyo, may biglang bumagsak sa bubungan. Pilit ko itong binabaliwala. Ngunit ilang minuto pa, bigla na lang may kumatok sa pintuan. Kinabahan ako. Bumalik na naman siya, sabi ko sa sarili ko.
Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Wala naman akong nakikitang anino sa ilalim na siwang ng pinto. Pasimple akong sumilip sa bintana. Wala namang tao. Pero pagtingin ko sa baba, tapat mismo ng pintuan, may maliit na supot. Dito na ako nagtaka. Para sa akin ba to? Sino kayang nagbigay? Dapat sana pinagbuksan ko siya kanina. Sabi ko pa noon kasi naisip ko kapitbahay yun. Hindi aswang. Nang dahil dito ay binuksan ko ang pinto at dali-daling inabot ang supot. Halos bumaliktad ang aking sikmura nang buksan ko ito sa kusina. Paano kasi bumungad sa akin? Ang mga balahibo ng manok na punong-puno ng dugo at isang maliit na alam kong daliri ng sanggol. Ilang sandali pa, may narinig akong mahinang tawa sa labas, pamilyar na boses. Humahagikik siya na para bang masaya siyang tinatakot ako. Ilang sandali pa, pagapang-gapang na ito sa bubungan. Sa sobrang takot ay napapikit na lamang ako't nagdasal. Talagang mabisa po ang panalangin sapagkat hindi nagtagal ay nawala siya sa bubong. Tumahimik uli ang paligid. Itinapon ko ang supot na yun sa labas. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog pero ipinagpasalamat ko pa rin na nakatulog ako at nagising pa rin na buhay. Umaga na, lumabas na ako ng bahay. Nawala na yung supot. Nakita kong may bakas ng putik sa may pintuan pati na sa bintana kung saan ako natulog. Tinignan ko ng maigi ang mga bakas. Paa siya ng tao pero ang nakakatakot dito, merong mahahabang kuko na umukit talaga sa lupa at sa dingding ng bintana. Nang dahil sa nakakapangilabot na karanasan ko sa aswang sa naturang lugar, Sir Alex, ay hindi na po ako nagdalawang isip. Agad-agad akong nag-impake. Habang naglalakad patungo sa sakayan ng jeep, isang matandang babae ang aking nakasalubong. Hindi ko kilala pero alam kong siya ang tinutukoy ni Mang Rodel na matanda sa unahan. Hindi ako nagpahalata, ngunit nagulat ako sa kanyang turan. Saan ka pupunta? Mukhang aalis ka. Hindi po, babalik pa po ako. Kinakailangan ko lang po kasi umuwi sa amin ng ilang araw. Basta bumalik ka ha. Sabay ngiti ng matanda. Ako naman takang-taka, bakit ganun ang tura niya, hindi naman kami magkakilala. Umalis na ako at habang papalayo, nang minsang lingunin ko siya, nakita kong nakatitig pa rin sa akin at nakatayo. Kinikilabutan ako sa baryo na yon. Hindi na ako nagpaalam sa amo ko pero sa kasamahan ko sa tindahan ay sinabi ko ang buong katotohanan. Tinanong niya ako, bakit ako aalis? Ang sagot ko, may gumagambala sa akin sa lugar na ito. Hindi na siya nagtaka. At ang sabi pa niya, tama lang yung desisyon mo pare. Malis ka na dahil maraming aswang dito. Mahirap dahil nag-iisa ka lang dyan sa tinitiran mo. Hindi mo kilala ang mga kausap mo dito pare. Baka ang iba sa kanila, sila pa mismo ang nagbabalak sa'yo dyan ng masama. Na baka kausap mo lang dyan. Kaya umalis ka na. Dito ko nalaman, Sir Alex, na hindi lang isang pamilya kundi marami sa baryo na yon ang mga aswang. Pasalamat daw ako, malayo pa ang fiesta dahil kung nagkataon, baka ako raw ang gawin na handa doon. Kaya wala na akong sinayang na oras, umalis na kaagad dahil mas mahalaga ang buhay ko. Hanggang ngayon, Sir Alex, tuwing naaalala ko ang mga gabing iyon sa liblib na lugar ng Dueñas, hindi ko maiwasang manginig. Maraming nagsasabing katang-isip lamang ang mga aswang. Pero para sa akin, totoo sila. Hindi na ito basta kwento lang. Naranasan ko mismo. At sigurado po ako,
Kung hindi ako nakaalis agad sa lugar na iyon, baka hindi na ako nakakapagkwento sa inyo ngayon. Kaya sa mga nagbabalak na lumipat sa mga tahimik na probinsya, tandaan ninyo, hindi lahat ng katahimikan ay kapayapaan. Minsan, may mga aswang na nanggugulo. At worst scenario, baka kayo ang gawing pagkain sa kanilang fiesta.